Matapos mapanaginipan ng isang alaala tungkol sa kanyang lola, nagising si Liko sakay ng Brave Olivine. Nang maalala kung paano kinuha sa kanya si Sprigatito noong nakaraang gabi, naging desidido siyang mabawi ang kanyang partner, kaya lumabas siya ng kanyang cabin upang hanapin sina Orla, Murdoch, at Molly sa deck. Sinabi ng mga ito sa kanya na hinahanap ni Fred ang mga explorers upang mabawi nila si Sprigatito. Hindi nagtagal ay bumalik si Fred at ibinalitang bagamat nasundan niya ang mga explorers sa isang kalapit na daungan, nawala na sila sa kanyang paningin kaya wala siyang ideya kung saan eksaktong nagtatago ang mga ito. Ipinahayag ni Liko ang kanyang kagustuhang sumama upang hanapin ang kanyang partner, ngunit binalaan siya ni Fred na wala siyang laban sa mga explorers kung wala siyang Pokemon. Ibinunyag ni Fred na ang inapala ni Liko ang umupa sa kanila bilang kanyang mga bodyguard. Ikinagulat ito ni Liko, kaya pinagalitan ng buong team si Fred dahil sa muli nitong hindi sinasadyang paglilihim ng impormasyon, bagamat mabilis din nila itong isinantabi upang magtuon ng pansin sa kanilang almusal. Pagkadaong ng Brave Olivine sa bayan, pinalabas ni Murdoch ang kanyang Rockruff. Dahil natatandaan pa ni Rockruff ang amoy ni Sprigatito, naisip niyang magagamit nila ito upang mahanap ang mga explorers. Sumama si Fred sa kanyang paghahanap, habang aayusin ni Orla ang wing deck, hihingi naman ng tulong si Molly kay Liko upang kumuha ng mga potion sa isang Pokemon Center, at magpapaiwan si Ludlow para mamingwit. Habang papunta sa Pokemon Center, iniabot ni Molly kay Liko ang listahan ng mga in-order na gamit at pinapasok ito sa loob ng mag-isa nang hindi man lang ipinapaliwanag kung bakit hindi siya sasama. Pagkakita kay Nurse Joy, iniabot ni Liko ang listahan, ngunit naabala si Joy dahil kailangan muna nitong gamutin ang Vulpix ng isa pang babae. Sinisi ng babae ang kanyang sarili sa pagkakapahamak ng kanyang partner dahil sa kawalan niya ng karanasan, kaya napaisip si Liko na baka nasaktan din si Sprigatito. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Liko, inaalagaan ng mabuti ni Onya si Sprigatito, na ibinili pa ito ng maraming pagkain at laruan dahil nakukyutan siya dito. Agad siyang umayos nang pumasok si Amathayo sa kwarto at nilinaw nitong wala siyang balak na gamitin si Sprigatito bilang bargaining chip dahil ang tanging focus niya ay hulihin si Liko at makuha ang kanyang pendant. Kinontak siya ni Zerk na nagmamanman sa Brave Olivine at ipinaalam nito na nasa lungsod ang mga Rising Vault Tacklers. Pagkababa ng tawag, napatanong si Amathayo ng kung ano ang magiging susunod na hakbang ng grupo. Sakay ng Brave Olivine, natapos ni Orla ang pagkukumpuni sa retraction mechanism ng wing deck, habang sa Pokemon Center naman, natapos ng gamutin ni Nurse Joy ang Vulpix at iniabot kay Liko ang mga kahon na naglalaman ng mga in-order na gamit. Muntik nang matumba si Liko dahil sa bigat ng mga kahon, ngunit sinalo agad ito ng chance ni Molly paglabas niya ng gusali. Kasabay nito, naamoy ni Rockruff si Sprigatito mula sa nakabalat kayong si Onya, na nanggaling sa pamimili. Nang tumakbo sina Murdoch, Fred, at Liko palapit sa kanya, binitawan niya ang kanyang mga pinamili at mabilis na tumakas, sabay tawag kay Amathayo upang ipaalam ang kanyang sitwasyon. Inutusan siya nitong dalhin sila sa kanilang pinagtataguan, at kinontak naman ito si Zerk, nakakatapos lamang magkabit ng tracking device sa ilalim ng Brave Olivine ng palihim, upang sabihing bumalik na. Habang naiwan si Murdoch upang tulungan ang mga sibilyang nabunggo ni Onya habang tumatakas, sinundan ni Liko at Fred si Rockruff patungo sa bodega kung saan nagtatago ang mga explorers. Sinubukan ni Fred na pigilan si Liko sa paglusob ng walang ingat, ngunit pakiramdam ni Liko, bilang trainer ni Sprigatito ay responsibilidad niyang iligtas ito. Dahil dito, nakaisip ng plano si Fred. Pumasok sina Liko at Fred sa isang bodega, kung saan hinarap sila ni Amathayo. Muli nitong iginiit ang kanyang paulit-ulit na demand na ibigay ni Liko sa kanya ang pendant nito, ngunit iminungkahi ni Fred na daanin nila ito sa isang Pokemon battle dahil hindi man lang natapos ng maayos ang una nilang laban. Sumang-ayon si Amathayo at tumabi si Liko upang hindi maipit sa gitna ng labanan. Habang muling naglalaban sina Captain Pikachu at ang Cerulege ni Amathayo, ginamit ni Liko ang pagkakataong iyon upang palihim na pumasok ng mas malalim sa bodega, kung saan mabilis siyang ginabayan ni Rockruff sa silid kung saan nakalagay si Sprigatito. Nang lumipat ang labanan ni Fred at Amathayo sa bubungan ng bodega, puwersahang binuksan ni Liko ang pinto at muli silang nagkasama ni Sprigatito. Tumakas sila palabas kung saan hinarang sila ni Onya, na namamangha pa rin sa kanyang cute na Sprigatito. Nanlumo siya nang tumangging sumama sa kanya ang Grass Cat Pokemon kaya't pinalabas niya ang kanyang Skarmory, sabay panunukso na walang laban dito ang isang grass type na tulad ni Sprigatito. Hindi nagpatinag si Liko at inutusan niya si Sprigatito na gumamit ng Leafage. Bagamat walang gaanong epekto ang atake laban sa Skarmory, nagbigay pa rin ito ng sapat na harang upang makatakas sina Liko at Sprigatito. Sa bubungan, naiipit ni Amathayo sina Fred at Pikachu sa gilid. Mabilis na naglaho ang kanyang kumpiyansang mananalo siya nang tumaas sa likod ni Fred ang mga dahon mula sa leafage at nakita niyang tumatakbo palayo si Liko.
Huli na nang mapagtanto niyang ang laban ay isa lamang panlilinlang na pinlano ni Fred. Nakangising nagpatihulog sina Fred at Pikachu mula sa bubungan at lumipad palayo kasama si Charizard. Sakay ng Brave Olivine sa paglubog ng araw, naramdaman ni Liko na mapagkakatiwalaan na niya ng lubusan ang mga Rising Volt Tacklers dahil inuna ng mga ito ang kaligtasan nila ni Sprigatito kaysa sa kanyang pendant. Bilang karagdagan, ang pagkakahiwalay at muling pagkikita nila ni Sprigatito ay talagang nagparamdam sa kanya na isa na siyang trainer at nauunawaan na niya ang ibig sabihin ng kanyang lola nang sabihin nitong ang tanging nakakatakot lang sa pagiging isang trainer ay ang unang hakbang. Salamat kay Sprigatito, nagawa niyang gawin ang unang hakbang na iyon at nakahanap siya ng bagong horizon o simula para sa kanyang sarili. Humarap siya sa mga Rising Volt Tacklers at ipinahayag na bagamat naging kahina-hinala sila sa kanya noong una dahil isinama nila siya nang hindi nagpapaliwanag, pakiramdam niya ay handa na siyang magtiwala at maglakbay kasama nila upang tuklasin ang higit pa tungkol sa kanyang pendant at kung bakit siya hinahabol ng mga explorers. Masayang tinanggap ni Fred ang kanyang hiling na patuloy na maglakbay kasama sila dahil interesado rin silang malaman ang tungkol sa pendant, lalo na't ang Rising Volt Tacklers ay isang grupo na umiikot sa pagtuklas ng mga hiwaga ng mundo, isa na namang bagay na nakalimutan niyang banggitin. Dahil opisyal ng miyembro ng team si Liko, idineklara ni Fred na ang susunod nilang destinasyon ay ang tahanan ni Liko sa Paldea upang makuha nila ang kanilang sweldo bilang bodyguard at patuloy na matustusan ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Sa kanyang cabin, tinawagan ni Liko si Ann upang ipaalam ang kanyang pag-alis, sabay sabing dadalo na lamang siya sa mga klase ng online mula ngayon. Sa isang maliit na isla sa labas ng baybayin ng kanto, isang batang lalaki na nagngangalang Roy ang masayang tumakbo palabas ng kanilang tahanan patungo sa dalampasigan, nasasabik na makita kung may dinalang anumang mga bagong kayamanan ang bagyo noong nakaraang gabi. Laking tuwa niya nang mayroon nga siyang natagpuan ang watawat na tinangay ng hangin mula sa Brave Olivine habang lumilipad ito sa nasabing bagyo. Paggising sakay ng Brave Olivine, nagbihis si Liko ng kanyang pang-araw-araw na damit at piniling suotin ang mga ito sa halip na ang kanyang uniforme sa eskwelahan. Narinig nila ni Sprigatito ang isang kakaibang ingay mula sa labas na napag-alamang galing pala kay Fuecoco. Pagkatapos sumama sa iba pang mga Rising Volt Tacklers, inatasan siya ni Fred at si Sprigatito na bantayan ang observation deck na masaya naman nilang ginampanan. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ibigay sa kanila ang responsibilidad na ito, nagsimulang bumaba ang lipad ng airship. Napansin ni Fred ang isang pamilyar na isla sa malapit, pinalipad ang airship patungo roon, at idinaong ito sa isang mabatong lambak. Sa pagtitipon ng mga tripulante, ibinunyag ni Orla na ang gasbag ng airship ay nabutas sa ilang bahagi, na magiging dahilan para hindi sila makaalis sa isla. Nagdesisyon si Fred na humingi ng tulong sa isang matandang lalaki na nag-alaga sa kanya at nakatira sa islang ito. Habang lumilipad siya palayo kasama ang kanyang Charizard, hinabol ito ni Fuecoco, na nauwi sa pagkadulas at pagkahulog nito mula sa gilid ng wing deck. Habang pinapakain ng mga Pokemon sakay ng airship, napansin ni Liko na wala si Fuecoco. Tinanong niya ang mga miyembro ng tripulante kung may nakakita rito, at bagamat walang nakakita, sinabihan pa rin siya ng iba't ibang bagay tungkol dito, mula kay Murdoch, nalaman niyang matako ito, ipinaliwanag ni Ludlow na mahilig itong kumanta, gaya ng nakita na ni Liko noon, ngunit titigil ito sa pagkanta kapag may nakakita rito, at ibinunyag naman ni Molly na labis ang paghanga ni Fuecoco sa Charizard ni Fred, na maaaring dahilan kung bakit ito naglalakbay kasama nila. Nang suriin ni Liko ang wing deck, nakita niya ang naiwang marka ng pagkakadulas ni Fuecoco, at napagtanto niyang tiyak na nahulog ito mula sa airship. Sa dalampasigan sa ibaba, natagpuan nila ni Sprigatito ang mga bakas ng paa ni Fuecoco at sinimulan nila itong sundan. Samantala, pinawi ni Fuecoco ang gutom nito sa pamamagitan ng pagkain ng isang tumpok ng mga berry na nakita nito, habang ang isang batang lalaki na nagngangalang Roy ay kasalukuyang nasa isang online class gamit ang kanyang rotem pad. Ang lahat ng kanyang mga kaklase ay mga Pokemon trainer na, ngunit dahil walang kahit isang trainer sa isla ni Roy, hindi niya alam kung paano manghuli ng sarili niyang Pokemon. Gayunpaman, mayroon siyang mga plano, ngunit upang maisakatuparan ng mga ito, kakailanganin niya ng isang partner. Samantala, natagpuan ni Liko ang mga natira sa mga berry na kinain ni Fuecoco, ngunit agad din siyang inatake at hinabol ng isang grupo ng mga galit na Pokemon sa kagubatan. Matapos tapusin ang mga klase sa buong araw at manood ng isang video ni Nidothing, nagtungo si Roy sa kanyang secret base sa kakahuyan, ngunit nakita niya itong magulo at hinalughog. Nang makakita siya ng mga bakas ng paa at masundan ang tunog ng isang kanta, natagpuan niya si Fuecoco na kumakanta sa isang burol. Nang lapitan niya ito upang purihin ang talento nito sa pagkanta, nataranta si Fuecoco at tumakbo palayo, kaya hinabol ito ni Roy. Sa huli ay nagawa niyang mahuli si Fuecoco nang iligtas niya ito mula sa pagkahulog sa isang bangin na nagdala sa kanila sa isang pwesto kung saan natatanaw ang Brave Olivine.
Habang nabigo si Fried na makakuha ng tulong mula sa lokal na matanda para sa mga materyales sa pag-aayos ng balon at narinig na nagwawala ang mga Pokemon sa kagubatan, kinausap naman ni Roy si Fuecoco, kung saan namangha siyang makakita ng isang Pokemon na hindi pa niya nakikita noon at hiniling dito na muling kumanta. Noong una ay nag-aalangan si Fuecoco, ngunit ang mga karagdagang papuri mula kay Roy ay naghikayat dito na muling kumanta, habang sumasabay naman si Roy. Habang ikinukwento ni Roy kay Fuecoco ang kanyang mga pangarap na maglakbay sa buong mundo, bigla niyang narinig ang sigaw ni Liko sa di kalayuan habang patuloy itong hinahabol ng mga Pokemon sa kagubatan, na kinabibilangan na ngayon ng 2 Scyther, kaya mabilis siyang tumakbo upang tumulong. Sa pagbato ng isang bato sa tabi ng mga puno, nakuha niya ang atensyon ng mga Pokemon at nailigtas si Liko. Pagdating sa isang ligtas na lugar, nagpakilala sila sa isa't isa, at ibinigay din ni Liko kay Roy ang pangalan ni Fuecoco. Ipinakita ni Roy ang kanyang kayamanan, isang artifact na tinatawag niyang Ancient Pokeball. Natagpuan ito ng kanyang lolo ilang taon na ang nakalipas ngunit hindi nito nagawang buksan, kaya hinala niya ay walang laman ito. Pangarap niyang galugarin ang mundo tulad ng Ancient Adventurer na sinasabing nakatagpo ng mga legendary Pokemon at nakapunta sa mga hindi pa nararating ng sino man noon. Biglang natagpuan muli sila ng mga Pokemon sa kagubatan. Sinubukan ni Liko na labanan sila gamit si Sprigatito, ngunit dahil hindi makagamit si Fuecoco ng anumang fire moves, mabilis silang nagapos ng string shot ni Caterpie at Weedle at hinila patungo sa lugar kung saan kinain ni Fuecoco ang isang tumpok ng mga berry, na sa totoo lang ay imbakan pala ng pagkain ng mga Pokemon sa kagubatan. Dumating si Fried para tumulong, bagamat pinili niyang huwag gamitin ang apoy ni Charizard sa pagsabing mas magpapalala lamang ito ng sitwasyon. Sa halip, sumugod sila ni Captain Pikachu, umiiwas sa mga string shot hanggang sa maipit ang lahat ng galit na Pokemon sa sarili nilang mga sapot, at saka pinakalma ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng mga Lumberry bago palayain sina Liko at Roy. Namangha sa mga kakayahan ni Fried, tinanong ni Roy kung isa ba siyang Pokemon Professor, na inamin naman itong totoo, isang bagay na ikinagulat ni Liko dahil hindi niya alam na isa palang propesor si Fried. Bago umalis, nagpumilit si Liko na manatili pa ng kaunti para manguha ng ilang mga berry kasama si Roy upang pambayad sa mga kinain ni Fuecoco, na labis namang ikinatuwa ng mga Pokemon sa kagubatan. Bumalik si Liko sa Brave Olivine kasama sina Fried at Fuecoco, bagamat agad na na-miss ni Roy si Fuecoco pagkaalis nito. Pagsapit ng gabi, habang si Liko ay nagising sa tunog ng pagkanta ni Fuecoco at hindi naman makatulog si Roy, kinokontak ng mga explorers si Humber, isang butler na nagtatrabaho para sa pinuno ng organisasyon na si Gibian. Hiniling ni Amathayo kay Humber na wag munang magsabi kay Gibian ng anuman dahil naisip na niya ang kanyang susunod na hakbang. Tinanggap ni Humber ang hiling na ito at binalaan si Amathayo na wag maliitin si Fried at ang mga Rising Vault Tacklers. Natapos ang tawag at inatasan ni Amathayo ang submarine ng mga explorers na magtungo sa lokasyon ng tracking device na nakakabit sa Brave Olivine.